Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, NPA at Philippine Army nagbakbakan sa Masbate. KOJC officers sa Amerika umamin sa katiwalian para sa mas mababang sentensya. ROTC students hindi agad ilalagay na reservists ng AFP. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbakbakan ang mga tropa ng 2nd Infantry Battalion at 15 miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Mabuhay, Mobo, Masbate. Bago ang engkwentro, nakatanggap ng ulat ang militar sa mga residente na di umano'y may presensya ng mga armadong lalaki sa kanilang lugar. Tumagal ng mahigit 20 minuto ang engkwentro bago magsitakas ang mga NPA. Nasamsam sa encounter site ang ilang explosive devices at personal na kagamitan ng mga rebelde. Naghain ng guilty plea para sa mas mababang sentensya ang isa sa mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Amerika kasunod ng mga patong-patong na trafficking case. Sa 16-page plea agreement ni Marisa Dueñas sa U.S. Attorney's Office na mula 2015 hanggang 2020, siya'y umamin na nag-aayos ng mga peking kasal ng KOJC members para makapasok sa Amerika. Si Dueñas ang tumatayong Human Resource Manager ng KOJC sa Los Angeles, California at isa sa 3 KOJC officers na inaresto ng FBI noong February 2020. Malugod namang tinanggap ng kampo laban kay Kibuloy ang pangyayaring ito. Sa isang Facebook post, sinaad ni Senator Riza Ontiveros na ang pag-amin ni Dueñas ay isang mahalagang hakbang para sa pagkamit ng accountability kay Kibuloy. Iminungkahi ng Department of National Defense o DND na hindi agad ilalagay na reservists ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang lahat ng mga estudyanteng sasailalim sa Reserve Officers Training Corps o ROTC program. Ito ang salaysay ni Senate President Francis Escudero na isa sa mga napag-usapan sa meeting kasama sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon sa senador, nakikita ng DND na aabot sa 27 billion pesos ang halaga ng programa sa loob ng 3 taong pagpapatupad nito. Dagdag pa ni Escudero, irerekomenda rin umano ng DND na hindi agad papasok sa reserve ang mga ROTC dahil hindi nila kakayaning i-absorb ang mga ito. Ayon din sa Senate President, kanyang ilalapit ang mga proposal ng DND kay Senator Ronald De La Rosa, ang principal sponsor ng mandatory ROTC bill sa Senado. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sidchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.